Tulad lamang naman ang ginagawa ng Kamara kay Senator Go at Senator Bato. Hindi rin sila pwedeng pwersahin mag-attend. Pero pwede naming imbitahin yung nag-aakusa. Inimbita nga namin si Garma. Inimbita nga namin si Kerwin Espinosa. Hindi nga lang nakadalo sa pagdinig na ito. Pero walang pumipigil sa Kamara, imbitahan itong pulis na ito para kumprontahin siya dun sa akusasyon niya laban sa 2 o 3 mambabatas. Senator Bato is pushing for Senate protection pardon to Colonel Grijaldo. Paano yung mangyayari sir kung nandito siya sa Ikukonsulta ko yan sa mga miyembro ng Senado kabilang na kay Senator Bato dahil wala namang witness protection program ang Senado. Issue na rin yan ng panahon ni dating Pangulong Arroyo, naalala nyo? Wala namang, may mga testigo kami, kaugnay na impeachment, laban kay dating Pangulong Arroyo. Naalala nyo? Minority pa kami, hindi kami majority sa Kamara. So, kanya-kanyang hugot na lang ng paggagastusan para maprotektahan yung testigong gusto naming protektahan. Dahil nga, wala namang ganong budget, sistema at batas kaugnay ng Senate o House Protection, Witness Protection Program. But I will discuss it with him to what extent we can help ensure the safety of this person. Bearing in mind na nasa active service pa siya. Sir, before Amor, sir, dun sa naging testimonies ng dating Pangulo, lumilitaw na sobra siyang gigil, galit sa mga criminals, lalo na sa mga drug suspect. Pero, kung totoo yung mga sinabi niya, mali lang po yung kanyang proseso para i-neutralize or lipulin yung mga drug suspect and other criminals. Again, meron tayong due process na tinatawag na hindi pwedeng ikalimutan at isang tabi lamang. Nakakalungkot na bilang abogado, alam niya dapat yun. Kung talagang emotional siya, mabigat para sa kanya, yung mga krimen, yung nakikita niya yung dugo ang bata, patay na. Nandun na ako. Lahat naman siguro tayo ganun Huwag niya akuin na siya lang yung masama ang loob doon. Siguro naman tayong lahat, pag may nakitang patay, ginahasa, mutilate na bata, o sino man babae, o lalaki, o matanda, lahat naman tayo siguro magagalit Pero yon ang pinagkaiba ng gobyerno, siguro, sa ordinaryong tao. Hindi mo pwedeng ilagay sa kamay mo ang batas. Kahit nga ang gobyerno, hindi nilalagay sa kamay niya ang batas. Dinadaan niya sa proseso. Again, a civilized government can do nothing less than provide an ensured due process to anyone and everyone. Gaano man kasama, gaano man kabigat sa dibdib natin. Dahil ulitin ko, hanggang hindi ikaw mismo yung inaakusahan ng mali, hindi mo mararamdaman yung bigat at kahalagahan nito. May isa pa ako nais talakayin. Ayon sa ilang testigo kahapon, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK at nagdedebate sila. So kinuha ko yung data dito sa LBRMO. Dahil siyempre sinasubmit sa LBRMO ng DILG yan kada budget deliberation. So, Yung crime index, sir. ang crime index na tinignan namin ay mula 2016 to 2018, same period ngayon. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024 para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo kung wala namang lumalabas, di ba? Hindi tamang comparison. So, yung unang 2 taon lang. Tandaan nyo, sinimula ng war on drugs o 2016 pa lamang. Anong date ng memorandum? Nung double barrel? July? July 2016. O July 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay crime index July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon, 16 to 18, ng 60%, halos triple. Maraming patayan nga, sir, kasi. Kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun
extrajudicial killing nga, it's a crime. Hindi mo pwedeng hindi bilangin yon sa crime index. So they are claiming daw na mas safe no, nakakapaglakad daw kahit anong oras. So, mas mataas yung crime nung time ni Duterte Dami ng kesa patayan. ngayon. Yon ang sinubmit sa amin. Pina-check ko lamang naman dahil na-curious din ako kahapon kung totoo nga ba yon. Dahil kasama yung bilang ng mga biktima ng drug war. Lahat naman yun, alangan namang hindi mo bilangin yun. So sir, yun yung joke na mas tahimik nung panahon ni... Maraming pinatahimik. Hindi, sinasabi ko lamang ay hindi yan sumusunod sa datos at statistics Kung yun na sinubmit sa amin noong mga panahong yon ng sarili din niyang administrasyon, ng sarili niyang DILG noon at ng kasalukuyang DILG. Okay, Amor. Ay, Marlon. Yes. Sir, kahapon sa gallery, yung nasa audience, they were cheering him on, pumalakpak pa nga, tumatawa, every mention ng mga mura. How do you feel about that? Actually, sino ba yung nasa gallery? Mga Hindi ko alam eh. supporter, siguro. So, baka naman supporter niya, hindi ko alam. Supporter niya, empleyado ba ng Senado, kayo bang nandun? Hindi ko alam eh. I mean, sir, yung nalo-normalize. Which is not good. Ulitin ko, sana wag tayong mamanhid na okay lang yan at normal yan. Kaya nga sang-ayon ako at tama at kinatigan naman ng chair, si Senator Risa, sa kanyang pinoint out kahapon na wag naman gawin yan dito sa Senado. Okay, Amor. Sir, pag under oath po ba, Isa pa. pag under oath po, sir, ano po yung implications ng laban bawi sa mga statements? Kasi for example, si former president kahapon, although sinabi niya na may death squad siya, later on, sinabi niya din dun sa hearing na hindi naman talaga death squad. So, ano pong implications nun? Ang sinabi niya, hindi daw mga pulis. Kung narinig ko ng tama. Mga gangster. Ang sinabi niya, wala daw reward. Ang sinabi niya, mga gusto lang talaga pumatay, kung naalala niyo. Opo, sir, may sinabi din po siya, medyo mas late pa na parang hindi naman death squad, basta alam ng tao na andyan ako. Parang may mga gano'n na vague na hindi medyo naman- pagbawi. I don't think it's vague. Remember, kung gagawa ka ba ng sindikato, papangalanan mo ng crime syndicate? Kunyari, Mayan Crime Syndicate. Yung ba talaga? O gagawin mo, Paragon? Ayaw niyo ba, sir? Na kunwari lang. Di ba, tatawagin mo bang crime syndicate yon? Tatawagin mo bang death squad yon? Eh, sir, siya Hindi. nasabi. Hindi. Tanong yon. Kaya di ba tinanong din, si Senator De Lima tinanong mismo, yan ba talaga ang pangalan? Ang sagot ay, hindi ko alam. So, yung death squad is a characterization. It's not a name. So, nung tinatanong marahil siya, ulitin ko ha, pinangunahan natin mga sarili, magandang basahin nga na walang emosyon eh. So, pag kinakarakterize na death squad, baka sabihin niya, hindi. Kasi, di ba, hindi naman death squad ang tawag doon. Tingin mo ba, manggagaling sa kanila yung pangalan na Davao Death Squad kung meron nga? Tingin mo ba, pag nagmi-meeting sila, may tarpaulin sa likod na nakalagay, Third Convention of DDS. Hindi naman, di ba? Sir, meron isa daw Hindi, pinatay. hindi naman siguro, di ba? So, when he was being asked, meron bang death squad? Hindi naman nila pinapangalanan ganon. Pero siya Siya yung nag-initiate na magsabi Siya na meron siyang death squad. O pero sinabi din niya, di ba, na basta alam lang nilang nandyan ako.